Si Mayor Francis Zamora ang presidente ng Metro Manila Council. Mayor ng San Juan City. Mayor Zamora, sir, good morning po. Maganda umaga. Good morning po. Mayor Francis. Jackie, maraming salamat po sa pagkakita sa inyong programa sa DZRH. Mayor, klaruhin nga natin kasi itong mga tricycle drivers na nabigyan na ng ayuda kanina, yung bang 5,000 na ayuda kailangan bang bigyan din yung kanilang operator? O sa kanila lang po yun? Ang ating pong patakaran po ay para ito sa mga drivers. Ito po ang pinag-usapan namin sa pagpupulong nung nakaraang linggo sa Malacanang kung saan nandun po si Executive Secretary Ralph Recto, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at Secretary Giovanni Lopez. DOTR kasama ating kapwa Metro Manila Mayor. So kami po ang nag-identify ng ating mga drivers sapagkat meron naman po tayong existing listing yan lakay at Jackie, sa ilalim ng ating TRB o yung ating Tricycle Regulatory Board. So, ang ating tungkulin ay siguraduhin na yung existing listings po natin ay malinis, maayos. When I say malinis at maayos, kasalukuyan pang namamasada at huwag naman sana, kung sakali merong pumanaw, ay dapat patanggalan sila sa listahan. Kaya mabilis po tayo nakapagpatupad ng payout sapagkat nasubmit po natin agad ang mga listing na ito. Ang San Juan po, 6 a.m. kanina, nagsimula na po in just maybe 1 or 2 hours. Tapos na po kami with all our tricycle drivers. Pagkatapos po tayo pumunta sa City of Manila kung saan nakasama po natin si Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. at si Mayor Isko Moreno. So ongoing na po ngayon na all over Metro Manila yung payouts po natin for our tricycle drivers. So klaro po, Mayor, dapat sa mga driver lang, hindi kasama operator. Ito naman sa jeepney, sa mga jeepney drivers naman, Mayor, samantalahin ko na rin. Ang ayuda ba sa mga jeepney drivers, dahil alam ko susunod after tricycle drivers, di ba? Kanino ba ibibigay? Sa mga operators ba ibibigay o sa mga driver mismo? Kasi may problema din yung ibang drivers, hindi rin binibigyan ng operator pag doon sa kanila ibinigay, batay doon sa kanilang karanasan. Again, drivers po ang tatanggap. Ayun. Ang pinag-usapan ho natin dito ay drivers, pagkat sila po ang direktang naapektuhan ho dito. Tandaan niyo po, meron sila mga boundary na kumbaga may hinahabol sila ng mga halaga kada araw. At kung napakataas po kasi ng presyo ng gasolina, may hirapan po sila kung hinahabol nila yung mga boundary. So ito po ay nakalaan po sa ating mga drivers. And again, next na po, tama po kayo lakay Deo at Jackie. Susunod na po ang ating jeepney drivers, ENVS drivers, motorcycle taxi drivers, ang ating pong UV Express drivers, bus drivers, lahat po ng nasa public transport sector, basta kayo po ay drivers, susunod na po kayo. Ang kaibahan lang talaga ay wala ho kami existing listing ng mga pangalan ng mga drivers na ito sapagkat hindi ho namin sila sakop. Ang sakop lang po ng mga lokal na pamahalaan ay ang tricycle drivers. That is why we have to coordinate po with the DOTR and the LTFRB to generate the list. Ngayon, once we're able to generate the list, ay magsischedule na ho kami ng payout para sa kanila po. Ayan. Yung mga kolorum, Mayor, bibigyan din ba na ayuda o hindi? Nako po, we will have to focus po on yung mga official na mga natin, yung mga TODA, yung mga JODA. Yun po ang naging directive po sa atin. Kolorum hindi kasama? Opo, ang directive po sa atin ay yung mga official listings po. That is why ang basis po natin, halimbawa dito nga sa ating mga tricycles, ay yung listahan po ng TRB o yung ating Tricycle Regulatory Board sapagkat sila po yung nag-monitor sa ating mga tricycle drivers, mga TODAs na meron mga franchise po dito sa ating lungsod. Mayor, sir, kasama niyo si Presidente Marcos kanina. Ayan na. Anong instructions niyo ni Yorme Isko? Opo, actually, si Pangulong Marcos po ay natuwa naman po sa naging implementation ngayong umaga. From San Juan po, na lumipat po ang ating dalawang secretaries, Secretary Gatchalian, Secretary Lopez, kasama po ang inyong lingkod. Lumipat po kami sa Manila right after our payout in San Juan at very organized naman po at smooth ang flow ng mga payouts po natin. I'm monitoring also with our other fellow city mayors in Metro Manila. Meron po tayong group chat kung saan minamonitor natin ang kanilang mga payouts.
smooth naman po sapagkat ito'y bagay na pinagtanawan ho namin at talagang very hands-on po si Secretary Gatchalian at Secretary Lopez. So, nakita naman natin kanina sa Manila, very organized po at maayos at masaya po si Pangulong Marcos sapagkat yung ating layunin na agad na umabot sa ating mga mamamayan ng tulong na ito na po nangyayari na ho siya. No? And again, to everyone listening po, no, lalong-lalo na kung kayo ay nasa labas po ng Metro Manila, kung kayo po ay nasa ibang mga rehiyon, huwag po kayo mag-alala sapagkat ang ayudang ito ay kasama po ang ating mga drivers ng ating public transport sector outside of Metro Manila. So ibang mga regions po natin, makakatanggap din po. So it's just a matter of really organizing well and generating things po. No? Tayo po bilang National President ng League of Cities of the Philippines, kung saan 149 city mayors po ang nasasakupan natin, tayo po yung nakikipag-ugnayan na ho sa mga kapwa mayors natin. In fact, last week I was in Negros Occidental sa amin pong National Executive Board meeting at Visayas Cluster Consultation at natatanong na rin po tayo ng mga mayors natin from other regions kung kailan daw po yung sa kanila. So sabi ko po, maghintay lang po, inuuna lang ang Metro Manila because nandito nga po tayo mismo, no, sa NCR, pero susunod na po yung mga ibang regions natin. Mayor Zamora, sir, maraming salamat. Well said. Thank you and good morning, Mayor, sir. Apo, maraming salamat. Tawag lang po pag may katanungan. Thank you very much.